the eye test as well. So after eye test, pinabalik po ako ng 1 p.m. So umuwi ako sa hotel, nag-lunch ako, and bumalik ako by 1 p.m. So after niya, naghintay ako, maraming tao that time. So nasa room number 7 ako that time. And nung physical test na or physical exam na with the doctor, so chinek na po yung lieg ko, sa breast, pinatagilid po ako ng konti, chinek both side, and then yung sa tummy po, kinapaka pa po ng doctor. So may mga konting tanong din po doon, answerable by yes or no. So yung mga tanong po sa inyo is yung mga basic questions like lang kung kailan kayo huling niregla, kailan yung may hypertension ba, history sa family, or diabetes, mga ganun po. So after nyan, binigyan po nila ako ng maliit na papel. So pag binigyan po kayo ng maliit na papel, yung parang half po ng bond paper na may schedule kung anong oras kayo babalik kinabukasan, mag-i-immunization na po kayo. Congratulations. Pero pag after po ng physical exam, I'm not too sure, I'm not 100% sure, but after po ng physical exam, pag pinabalik po kayo sa radiology sa 3rd floor po yata, or ewan ba, nakalimutan ko na sa 4th floor, mas sputum po kayo, bibigyan po ako ng schedule, bibigyan po kayo ng more instructions. Anyway, yung binigay sa akin is paper na may schedule po na balik ako the next day around 11 a.m. So, kinabukasan, bumalik po ako. Napaaga po yung balik ko kasi February 2 is yun din po yung uwi ko sa Cagayan de Oro. Yung flight ko is nasa 4 p.m. yata if I'm not mistaken. So, bumalik ako doon. Nag-early check-out kasi ako. Check-out sa mga hotel is 12 noon. That's the standard time. And then yung check-in po nila is 2 p.m. So, during that time, nag-early check-in po ako. Pinatawag ko po si husband or my fiancé back then. Pinatawag ko po siya. Sabi ko sa kanya, please let them know if I can do an early check-in because I'm gonna be in the location. I'm gonna be in Manila around this time kasi morning po yung flight ko. Dumating ako doon, mga wala pang 12. So, or mga 12 na siguro or pa 12 na. And yung check-in is, standard time for check-in is 2 p.m. So, nakapag-early check-in naman po ako. Thank you so much, City Gardens. So, anyways, bumalik ako kinabukasan. Nag-early check-out ako sa hotel. Nag-check-out ako ng 9 a.m. Iniwan ko lang po yung bag ko sa kanila. Binigyan nila ako ng number. And dun po sa front desk, nandun po yung bag ko. So, binigyan nila ako ng maliit na number or paper na may number para i-claim ko yung bag ko later on. Kasi sabi ko sa kanila, babalik pa ako ng St. Luke's and saka ko kukunin yung bag. So, anyways, nagpunta ako mga around 9:30 or malapit ng mag-10. Binunggar, doon na po kayo sa building mismo, hindi po doon sa parang sa exit nila. So, doon po ako, binigay ko po yung paper sa kanila. And then, yung nakalagay na schedule is 11 pa. So, hindi pa nila ako pinapasok. Sabi ko, sir, baka naman po pwede akong makapasok kasi may flight na ako pabalik ng Cagayan de Oro. Hindi ako taga rito. Pumunta lang ako dito for my medical exam, for my K1 visa. So, chinek niya. Pinakita ko din yung boarding pass ko. And ang bait po ni kuya. Pinapasok po niya ako. Pinapunta niya ako agad sa second floor kung saan po yung immunization. And then sabi naman niya sa akin, punta ka doon sa second floor, ibigay mo yung paper, tsaka ipakita mo yung boarding pass mo para at least ma-prioritize kanila, baka pwede. So nagpunta po ako sa second floor, sinabihan ko po yung girl, sabi ko sa kanya, yung attendant or yung personnel, hindi ko alam kung anong yung tawag ko sa kanila. But anyways, yes, sinabihan ko po siya, ma'am, 11 pa po yung schedule ko. But then, baka po, gaano katagal po ba itong immunization? Ano na po ba yung gagawin? Ganito, ganyan. Kasi may flight pa ako pabalik ng Cagayan de Oro. Pinakita ko sa kanya yung boarding pass ko. So, ayun. Kakaupo ko lang mga siguro 2 minutes. 2 minutes ganyan. Tinawag na agad ako. May mga tao na doon na nakahintay ha. Tinawag na ako nung lalaki. And then doon na.
um, immunization na injection. Natawa ko. Matatakotin ako sa karayom. Sabi ko sa kanya talaga, "Sir, matatakotin ako sa karayom. Please, ano naman? Ano ba to?" Sabi niya, "Sasabihan ka naman kung anong ibibigay sa'yo." So, yung binigay po sa akin is 4. I had the anti-tetanus, I had the MMR, and varicella vaccine, and also I have the hepatitis B. Yun po yung binigay, 4 po yung binigay sa akin. So tinanong niya ako if I'm right-handed or left-handed. So sabi ko I'm right-handed. So dito niya in-inject yung anti-tetanus kasi medyo mabigat daw po yung anti-tetanus. So dito niya in-inject sa left. So after noon, pumunta na po ako sa releasing. Doon na po sa ground floor. Bumalik ako sa releasing for my result po sa medical exam ko. So doon na po sa ground floor, ibibigay po sa inyo yung brown envelope na hindi nyo po pwedeng buksan. You cannot open it, only the Department of or the embassy will open it. May nakalagay naman po doon sa likod mismo malaki, "Do not open this." Binigay na nila yung medical result ko, which is the brown envelope. Binigay din po nila yung CD copy ng x-ray. Tsaka binigay po nila itong paper. Ito po, nandito. Ito po, naka-attach ito, ganyan. Ito po yung 3025 na form. Dito po naka-indicate lahat ng mga vaccine na binigay po sa inyo. And make sure that you keep this and you bring it with you dito po sa US. Kasi kakailanganin din niyo po ito when you apply for adjustment of status, and you are going to need this as well or require this for if you're going to enroll kayo sa school or apply for work dito sa US. So make sure that you keep this. Do not give the original, scan it or photocopy this one. Ito po yung kakailanganin nyo dito sa US for your adjustment of status. So ito po yung binigay nila. So ayun po yung experience ko sa medical ko sa K1 visa, medical exam ko sa St. Luke's for my K1 visa. Yun po lahat yung step-by-step process po na gagawin po ninyo. It was during my time ha, hindi ko po alam ngayon, baka may changes na. And I heard mag-i-increase, I'm not sure, nag-increase na po or mag-i-increase po yung USCIS with the fees. So I'm not sure if the medical exam, St. Luke's will have an increase as well sa fee po nila. But during my time, February 1 and February 2 of 2023, ang nabayaran ko po is 18,540 pesos and I paid it through Security Bank. So yun po ang experience ko. I hope yung step-by-step process is magka-idea kayo, makatulong po sa inyo. And again, just a disclaimer, I am not affiliated with any government agencies nor working as an immigration attorney. I am not a professional nor a legal expert. I am only sharing po based from my own experiences. So please visit the website USCIS and visit SLEC.gov for more questions, and also travelstate.gov. Visit those website po. Those are the official websites ng USCIS, ng Travel State, or yung mag-a-apply po kayo ng K1 visa, and your medical as well. So good luck po sa lahat ng magme-medical pa lang, mag-i-interview, or still in the process po of their K1 fiancé visa. Maghintay lang po kayo. Do not pressure yourself. Do not compare your visa processes sa visa processes po ng iba. Kasi case-to-case basis po yan. So, if they got approved first and kahit na kayo yung naunang nag-apply, it's okay. Kasi darating at darating din po kayo dito sa US when the time is right. So, ayun po. Good luck po sa lahat. I hope nakatulong itong video. Please share this video. Please do not forget to click the like button. And if you haven't subscribed yet, paki-subscribe na rin din po ng channel natin. Please subscribe and please share it to everyone you know who's processing K1 visa. Maraming salamat po, and I hope to see you on my next vlog. My next video will be about my experience naman for my interview sa USEM, sa US Embassy Manila. Maraming salamat po. Have a good day everyone. See you on my next vlog.